Papalapit sa lupa ang bagyong Nika. Ito ang ika-4 na bagyo na hahagupit sa Pilipinas sa nakalipas na 3 linggo. May warning pa ang Pag-asa na may 2 pang papasok next week. Ano ang paghahanda ng gobyerno para dito at kumusta ang mga residenteng maapektuhan na naman ng bagyo? Ako si George Cahiles. Simulan natin ang Weekend Agenda. Bagyong Nika papalapit na sa Luzon. Maraming lugar nasa signal number 2 na. Mga residente sa daraanan ng Bagyong Nika pinalilikas na ng pamahalaan. Pangulong Marcos nagdala ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine sa Northern Luzon. Presidential Anti-Organized Crime Commission kakasuhan ng kumpanyang ni-raid nila sa Bataan. At pambato ng Australia wagi bilang Miss Earth 2024. Malapit nang maging typhoon ng Bagyong Nika habang patuloy ang paglapit nito sa Luzon. Ayon sa huling datos ng Pag-asa, taglay ni Nika ang lakas ng hangin na 110 km per hour at pagbugso na aabot sa 135 km per hour. Huli itong namataan 380 km silangan ng Infanta, Quezon. Bahagya itong bumagal sa 20 km per hour habang kumikilos pakanluran. Mas maraming lugar ngayon ang nasa signal number 2. Kabilang dyan ang northern portion ng Aurora, Isabela, Quirino, southern portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Ilocos Sur, La Union at northeastern portion ng Pangasinan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Sur, Pangasinan at Aurora. Signal number 1 din sa Tarlac, portions of Zambales, ang nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, portions of Laguna, portions of Quezon kabilang ang Polillo Islands, Camarines Provinces, Catanduanes at northeastern portion ng Albay. Sabi ng Pag-asa, posibleng lumakas pa ang Bagyong Nika at maging isang typhoon. Maglalandfall ito bukas ng umaga o hapon sa area ng Isabela o Aurora. Nag-meeting kanina ang ilang ahensya ng gobyerno para alamin ang kanilang mga paghahanda para sa Bagyong Nika. Alamin natin kung ano ang mga napag-usapan dyan sa live report ni Bea de la Cruz mula sa tanggapan ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo. Bea? George, ngayon pa lang nananawagan na ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mahigit 2,000 barangay sa Regions 1, 2 at CAR na lumikas na. Kasama daw kasi sila sa matutumbukin ng Bagyong Nika base sa forecast ng Pag-asa. Ipinag-utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang forced evacuation sa mga barangay na at risk sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Malambot pa daw kasi ang lupa hanggang ngayon dahil sa mga ulan na dala ng mga nadaang Bagyong Christine, Leon at Marce. Nakahanda naman daw ang mga evacuation center kahit na may higit 158,000 individuals pa ang tumutuloy sa mga ito sa 7 rehiyon sa bansa. At in place na ang 1 milyong food pack para sa mga evacuee. George, maging ang matauhang sa mga frontline agencies gaya ng DND, DSWD at DOH ang nakahanda na para tumugon sa paghagupit ng Bagyong Nika. George? Bea, hindi pa man tumatama sa lupa itong Bagyong Nika ay may mga kasunod na daw ito. Ano ang sabi ng Pag-asa tungkol dito? George, tama ka dyan. 2 bagyo pa ang inaasahan ng Pag-asa na dumating sa Philippine Area of Responsibility kasunod ng Bagyong Nika. Ang susunod naman na bagyo dito ay ipapangalan na Ophel at papasok ito ng Huwebes. Sabado naman na papasok ang isa pang bagyo at ito ay tatawag na
ay totoo naman ay itatawag na Pepito. Kaya ngayon pa lang ipinaghahanda na lahat ng mga otoridad para sa mga sunod-sunod na bagyo na darating. George? Yan po si Bea de la Cruz, nagre-report live mula sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo. Nasa signal number 2 ngayon ng lalawigan ng Nueva Vizcaya. Isa ito sa mga inaasahang tutumbukin ng bagyong Nika pagkatapos nitong mag-landfall bukas. Naroon live ang ating reporter na si Hannah T. Hannah, kumusta ang lagay ng panahon dyan? George, kahit bahagyang lumakas itong papalapit na si Bagyong Christine, umaraw pa kanina dito sa Nueva Vizcaya. Pero kanina pasado alas 3 ng hapon, pabugso-bugso na ang ulan at nagsisimula ng kumulimlim. Nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa lahat ng bayan ng Nueva Vizcaya. Ayon sa lokal na pamahalaan, batay sa huling ulat kaninang alas 11 ng umaga. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, partly cloudy ang kalangitan at kalmado ang hangin sa buong probinsya ngayong araw. Para sa kaligtasan ng mga residente, magsasagawa ang PDRRMC ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting bukas kasama ang kanilang core group. Naka-standby na ang mga evacuation center sa bawat barangay, munisipyo at buong probinsya sakaling kailanganin. Handa na ang mga relief pack at shelter kits kung saan may ilan pa daw na hindi nagamit mula sa nakaraang bagyo. George, bukas din inaasahang maglalabas ng storm surge advisories o daluyong at gale warnings dito sa Nueva Vizcaya, lalo na't posibleng maglandfall si Nika bukas sa kalapit na lalawigan ng Isabela o Aurora. George? Wala na kailan daw inaasahang mararamdaman dyan sa Nueva Vizcaya yung masamang panahon at ano ang abiso ng LGU sa mga residente? George, mukhang tonight o bukas pa tuluyang mararamdaman si Bagyong Nika dito, pero abiso na ng provincial government sa mga residente na maging handa at sumunod sa mga advisory ng kanilang lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan, lalo na yung mga nasa mababang lugar o coastal areas dahil inaasahan ang malakas na ulan at pagbugso ng hangin na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide dala ni Bagyong Nika. Balik sa iyo, George. Yan po si Hannah T. nagre-report live mula sa Nueva Vizcaya. Personal na namahagi ng tulong ang first couple sa mga nasalanta ng bagyo. Si Pangulong Marcos sa Cagayan at Ilocos nag-distribute ng goods, habang ang First Lady naman sa Batangas. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Emosyonal si First Lady Lisa Araneta Marcos nang makipagkita sa mga kaanak ng biktima ng Bagyong Christine sa Talisay, Batangas kanina. Umiiyak ang unang ginang habang nakikinig sa ilang mga namatayan. Niyakap niya rin ang isang lalaki na nawalan ng mga mahal sa buhay. Namahagi rin siya ng pinansal na tulong sa mga naiwan ng mga biktima. Sa Bugay, Cagayan naman, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng Bagyong Marce. Kasama ng Pangulo ang anak na sina Simon at Vincent, pati ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Inatasan niya ang Department of Agriculture na i-assess ang pinsala sa local fishing at crab industry. Pinapaprioridad ng Pangulo sa DepEd ang mabilis na pagkumpuni sa mga nasirang silid-aralan. Tiniyak ng DPWH na aayusin ang essential infrastructure para sa akses sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Tuloy naman ang tulong panghanap buhay ng DOLE. Ayon sa Pangulo, hindi titigil ang ayuda hanggang tuluyang makabangon ang mga naapektuhan ng bagyo. Hanggat kailangan nyo kami rito, may iwan kami rito, hanggat kailangan yung mga na-displace, na nasira nga ang bahay, walang tirahan, kahit kung nasa evacuation center man sila o nasa bahay ng kanilang kamag-anak o kaibigan, mag-provide pa rin kami nitong relief goods, tuloy-tuloy pa rin, hanggat makabalik na sila sa kanilang mga bahay. Kaya nandyan naman po lahat ng ating mga opisyal, basta't may pangangailangan pa kayo, ipaabot ninyo sa amin. You have the regional and provincial offices of the different national agencies. Just tell us what we need hanggat maaari, hanggat kaya namin, hanggat
kaya namin gawin. At kahit na hindi namin kaya, gagawa namin ng paraan. Kakayanin natin. Dahil mahirap naman basta pabayaan ng mga tao. Ngayong hapon, sinamahan naman ng Pangulo ng anak na si Representative Sandro Marcos sa pagbisita sa kanilang home province sa Ilocos Norte. Nagkaloob din ng 50 million pesos na tulong ang Pangulo sa LGU. Nagkaloob din sa ng pinansal na tulong sa mga bayan ng Pagudpod, Pasukin, Bintar, Bacara, Adams, Bangi, Burgos at Dumalneg. Para sa Weekend Agenda, Francis Polbe, BNC. Sa ibang balita, natapos na ng GCash ang wallet adjustments sa mga apektadong users na nawala ng pera. Tiniyak ng GCash na naibalik na sa mga user ang perang nawala. Sa statement ng GCash, bibigyan nila ng prioridad ang seguridad ng account ng mga customer. Hinihikayat pa nila ang mga user na magsumite ng report sa kanilang GCash Help Center o sa pamamagitan ng kanilang customer service chatbot sa app. Maaaring tumawag sa kanilang hotline 2882. Sa kabila nito, iimbestigahan pa rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang nangyaring insidente. Samantala, nagbabala naman ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga text scam na mukha umano talaga mga lehitimong text message. Sabi ng PNP ACG, posibleng spoofing scam ito kung saan namemeke ng mga website at email ang mga scammer para magmukhang legit. Payo ng ACG, think before you click. Magsasampa ng kaso ang Central One Company at ilang empleyado nito laban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Bunsod ito ng raid na ginawa ng ahensya sa Bataan noong Oktubre. Narito ang agenda report ni Bea de la Cruz. Mistreatment, slander by deed, ilan lang yan sa mga kasong ihahain ng Central One Company laban sa Presidential Anti-Organized Commission o PAOC at sa ilang opisyal nito. Ayon sa abogado na Central One Company na si Attorney Cherry Ann de la Cruz, illegal ang nangyaring raid noong October 31 dahil ayon sa search warrant na hawak ng PAOC. Human trafficking umano ang kasong hinahanap nila. Pero pagdating daw doon, hinanapan sila ng lisensya mula PAGCOR bilang isa umanong pogo company. Ang hinahanap nila is alleged human trafficking. So hindi po nagja-jive yung search warrant nila doon sa sinasabi nilang violations namin for lack of license. So they secured a search warrant from the court para ka i-search sa human trafficking. Pero pagpasok mo, ang binabato mo sa amin, wala kayong lisensya to operate. Wala kayong PAGCOR license na required daw po dahil gaming kami. Central One PH Bataan is not a POGO or an IGL. We are a legitimate BPO with proper license duly issued by the Freeport area of Bataan. Dahil dito, maghahain ang kumpanya ng motion to quash a search warrant. May maghahain din umano ng kasong physical injuries dahil sa umano'y paninipa ng ilang operatiba ng PAOC sa ilang empleyado ng Central One. Kasama sa kaso ang pananampal ni dating PAOC spokesperson Winston Casio sa isang Pinoy na empleyado ng kumpanya. Naunang inamin ni Casio ang insidenteng ito sa panayam sa On-Point na naging dahilan para masibak siya sa pwesto. Nakita ako nung nakaraang araw na nagsisisigaw ako. Primarily because meron po kasing isang individual, papakawalan na namin yung mga tao at 10 p.m. I mean, the Filipinos, we were supposed to let them go on the 31st. So yung tao na ng bastos, kakasuhan ko sana ng unjust vexation. Kaya lang may edad na rin. Okay naman daw kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Anya, karapatan yan ng Central One Company. Samantala sa Korte ng Malolos, Bulacan, ihahain ng Central One Company ang motion to quash a search warrant. Habang sa Bagak Bataan naman, isasampa ang mga kasong physical injuries at slander by deed laban sa mga operatiba ng PAOC. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC. 2 sa 3 Pilipino na babahala sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ang detalye sa pagbabalik ng agenda. Nananatili ang mataas na presyo ng bilihin bilang top national concern ng mga Pilipino. Ayon sa third quarter tugon ng masa survey ng Okta Research,
66% o 2 sa bawat 3 Pilipino ay nababahala sa mataas na inflation. Sinundan ito ng mababang sweldo ng mga manggagawa at ng access sa mas murang mga pagkain. Para naman sa personal concerns, 73% ang nagsabi na concern nila ang kanilang kalusugan. Sunod dito ang pagpapaaral sa kanilang mga anak at pagkakaroon ng stable at magandang trabaho. Ginawa ng Okta ang survey noong August 28 hanggang September 2 sa 1,200 adult responders. Final warning. Yan ang bigay ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua sa mga opisyal ng Office of the Vice President na ayaw dumalo sa pagdinig ng komite. Aniya, kung hindi dadalo sa hearing bukas sa mga opisyal na pinapasampina nila, mapipilitan siyang i-contempt ang mga ito at ipag-utos ang pag-aresto sa kanila. Sa ngayon, 2 lang sa 7 pinasapina ng komite ang nagsabing dadalo sila sa hearing bukas. Sila ay sina Roselyn Sanchez, ang Admin at Financial Services Director ng OVP, at si Julieta Villa del Rey, ang Chief Accountant. Nauna nang inamin ng OVP na naka-personal leave at umalis papuntang Amerika noong nakaraang linggo si Undersecretary Zuleika Lopez. Iniimbestigahan ng komite ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Samantala, may hamon naman ng ilang mambabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, dumalo ito sa hearing ng Quad Committee at wag puro salita lang. Tugon ito ng mga mambabatas sa banta ng dating Pangulo na sisipain niya ang mga kongresista. Sinabi niya ni Duterte sa press con niya sa Davao noong Biyernes. Ayon kay Zambales Congressman Jay Conggun, kung seryoso ang dating Pangulo sa banta nito, umattend siya sa hearing sa Miyerkules. Samantala, kung pamasahe naman daw ang problema ng dating Pangulo, handa daw ang mga chairperson ng Quadcom na sagutin ito kasama pa ang kanyang accommodation. Sabi ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, patunay ito na seryoso ang komite na mailabas ang katotohanan sa mga issue ng drug war sa panahon ng dating Pangulo. Balitang Amerika naman, magpupulong sina outgoing President Joe Biden at incoming President Donald Trump sa White House sa Miyerkules. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, mangyayari ang meeting sa Oval Office. Hindi naman nagbigay ng detalye kung ano ang pag-uusapan ni Biden at Trump, pero nauna nang sinabi ni Biden na titiyakin niya na payapa at maayos ang turnover of power. Magsisimula ang pangalawang termino ni Trump sa January 20, 2025. Sa ating pagbabalik, kilalanin natin ang bagong Miss Earth 2024. Dito lang yan sa Agenda. Kinoronahan bilang Miss Earth 2024 ang pambato ng Australia na si Jessica Lane. Nangibabaw siya sa 75 other candidates mula sa iba't ibang panig ng mundo sa final round ng pageant na ginanap sa Okada, Manila kagabi. Umabot naman hanggang top 12 ang pambato ng Pilipinas ni si Ira Mel Alfeche. Ito ang unang koronang nakamit ng Australia sa nasabing pageant. Wagi din sa pageant ang ilang Elemental Crown Queens na sina Rafnil Dur Haralzotir mula sa Iceland bilang Miss Earth Air. Miss Earth Warner naman si Bea Milian Windorski mula sa USA at si Niva Antezana naman ng Peru ang Miss Earth Fire. Advokasya ni Jessica Lane na isulong ang sustainable fashion at masolusyonan ang environmental issue sa kanyang bansa. I have the responsibility and the voice to hopefully inspire people and really make that change. So when I get back to Australia, the first thing that's going to happen is the removal of the shark nets. It's an environmental issue that's been going on for quite some time, and I'm a firm advocate against it. Further, I'll be promoting sustainable fashion and hoping to really inspire people and make a difference. Ang Miss Earth ay handog ng Carousel Productions na pag-aari ng negosyanteng si Ramon Monzon. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.